Para dito ha sa hindi pa monetize or yung mga monetize na nagkamali, instead individual, business yung nilagay. Kapag naka-individual naman kayo, ang hihingin lang niya, magpa-picture sila sa inyo, ID, bank statement kung bank ang gamit ninyo, PayPal statement kung PayPal ang gamit ninyo. Yun lang. Sample business yung nilagay ninyo, instead individual. Once na nagpa-verify yan, tapos hindi nyo maibigay yung supporting document na hiningi, mga ilang buwan na nagpa-verify yan, hindi ma-verify yung account ninyo, ma-demonetize kayo. For sure, hindi nyo rin makukuha yung sahod ninyo. Yun yung consequences kapag nagkamali kayo dyan sa instead individual business yung nilagay ninyo. Kailangan nyo lang pumunta dito sa payout. Dito sa may taas, may settings ito. Itap nyo lang yan. Scroll down lang kayo dyan mga guys. Payout account info. Nandito yung country, business type, business phone number, email address, tax identification or TIN number. Itong BAT optional lang naman ito kaya wala akong nilagay dito. So kailangan yung maglagay dito ha ng Gmail at number. Lalo na itong number kasi nga manghihingi yan ng code. So tap natin yung update. Yan, manghihingi na siya ng code. Kung ano yung number na nilagay ninyo, dun yun magsisend ng code. Ito tayo sa may taas, itong contact payout support. Pumili lang kayo na kahit isa dito, no? Sample stars yung piliin natin. Kailangan maglagay kayo ng email address. So, ilagay natin yung email address natin. Yung pagkakamali ninyo na gusto nyong i-correct yung mali nyong spelling sa pangalan, instead individual, business yung nilagay ninyo, change kayo ng tax information, mag-change kayo ng TIN number. How do I upload or update my payout tax information? Kung kagay kayo sa akin na maraming account, kailangan nyong i-select dito kung ano yung account na may problema. Piliin natin sample itong isa. Then dito sa may baba, pwede kayo ditong mag-upload ng photos or video. Sample, nagkamali kayo ng spelling sa pangalan. Lagay nyo dyan, business instead individual. Or nagkamali kayo sa number, birthday. Basta kung ano yung pagkakamali ninyo. So, kailangan nyo lang i-screenshot yan. Tapos i-send nyo dito. Then, kailangan nyo din ditong magsulat. So, kayo nang bahala kung ano yung isusulat nyo dito, kung ano yung pagkakamali ninyo. Then, itap nyo lang itong send. So, kailangan nyo lang palaging i-check yung support inbox ninyo. Kasi nga, dun sila magre-reply. So, kung ano yung hihingiin nila na document, kailangan nyo yung i-provide. Kung ginawa mo na itong tinuro ko sa inyo, kailangan nyong mag-antay dito. Kasi it takes time po ito. Ito po yung hassle. Hindi man yan basta-basta napapalitan nila. Kasi sa daming may problema ng account, so it takes time na mapansin kayo. So, no choice kayo kundi mag-antay. So, i-check nyo lang palagi yung support inbox ninyo kasi dyan yan magre-reply sila at kung ano yung hihingi na document, dun nyo isi-send. Kung ikaw naman dyan naka-Meta Verified or naka-Blue Buds, pwede ka rin mag-direct sa kanila through Meta Support. Mag-contact ka direct sa Messenger. Mas maganda yun kasi matik makakausap mo sila. So, paano mag-contact sa Meta Support kapag naka-Meta Verified? May tutorial ako, nasa comment section yung link. Sana makatulong sa inyo itong video na to. Kung may natutunan, pwede nyong i-share itong video ko. Baka naman.